50 lepta po ng bansang Greece. Isang magandang araw na naman ang bati ko sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay mayroong tayong bariyang tatalakayin, ang 50 lepta ng bansang Greece. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ng bariyang ito, makikita natin ang portrait ni King Paul I. Yan po ang hari ng bansang Greece nung araw. Yan, may Greek na nakasulat. Hindi ko po kayang basahin. At ang petsa po ng pagkakagawa, 1964. Pero po ang translation niya dun sa sulat na nakapaikot ay Paul King, King of Greece. Yan po. Sa reverse na bahagi naman, ayan, makikita natin ang kanilang crown shield na binabantayan ng dalawang sundalo na kung tawagin nila ay Defender of the Crown. Yan po. Tapos may nakapaikot na sulat na naman sa wika ng Greek. Yan po. At sa ibaba, yung kanyang denomination, 50 lepta. Yan po ang nakasulat. Ang translation po nung nakapaikot na sulat, yan makikita nyo, ay Kingdom of Greece, 50 lepta. Ang engraver po niyan ay si Basos Pilareas. Yan po ang engraver. Kung titignan naman natin ang kanyang edge, threaded. Ginawa po ang barya na yan sa dalawang paggawaan ng barya. Ang una po sa Mosaic de Paris land, Pessac, France. Yan po, nag-umpisa po noong 864 hanggang sa kasalukuyan. Doon po sila nagpapagawa ng coins. Tapos po sa Oesterreich, Vienna, Austria. Simula 1194 hanggang sa kasalukuyan, nagpapagawa na po sila ng barya doon. Yan nga pong barya na yan ay nanggaling sa bansang Greece. Ang hari po nung panahon na yon at nung unang panahon ay si King Paul I. Yan, magbuhat 1947 hanggang 1964. Standard circulation coins po yan. Ang taon 1954 hanggang 1965. Ang value po 50 lepta. Ang currency po nila, yung third modern drachma. 1954 ang umpisa, 1954 hanggang 2001. Ang komposisyon po niyan, copper nickel. Tumitimbang po yan ng 2.26 grams at may diameter na 18 mm. Ang kapal po, 1.18 mm. Yan. Ang ubog naman ay bilog. At milled ang technique na ginamit, coin alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan. Ngunit nag-iwan ng number na N number 2366 at reference number na KM number 80, ISKO number 20. Tignan naman natin dito sa Vista ang kanyang kasalukuyang presyo. Para po sa petsa ng ating barya na 1964, yung pong good ay 6 pesos 70 centavos. Very good ay 11 pesos. Ang fine po, 11 pesos din. Very fine, 17 pesos. Ang extra fine po, 33 pesos. Ang almost uncirculated po, 50 pesos. At yung uncirculated ay 130 pesos. Dito naman po sa eBay ay may 4 na presyo. Unahin na po natin yung pinakamalaki. Yung pong inyong barya kung may petsang 1954.
nagkakalaga po ng $8.32. Sumunod po, kung ang inyong barya ay may petsang 1962, nagkakalaga po yan ng $7. Yung tatapos yung panghuli, kung 1954 na medyo luma na ang inyong barya, nagkakalaga po ng $1.73. Yung pong pangapat na eBay, kung ang petsa ng inyong barya ay 1967, nagkakalaga po ng 16 Canadian dollars. Yan po lamang at wala nang iba. Dito po sa atin, nagkaroon na po ng auction dun sa tinatawag na cut auction number 69, lot 732. Nag-auction po niya noong October 29, 2022. Yung version po o yung in-auction nila ay may petsang 1954. Nabili po ang barya na yan ng 1,133.51 pesos. Yan po. O kaya po ay 17 euro. Yan po ang naging presyo noong ganyang klaseng barya na may petsang 1954. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. Huwag niyo po sanang kalimutan ang mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell. I-like at i-share po ang aking video para po medyo umangat-angat po tayo. Yan po, hanggang dyan po. Marami pong salamat. Walang tigil at walang tawa ako nagpapasalamat sa inyong lahat pagkat lagi kayong nandyan at tumatangkilig sa aking mga content. Maraming salamat po. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.